Dumating ang araw ng paghatol para sa petisyon ng annulment na inihain ng asawa kong si Rico. Sa petisyong ito, inakusahan niya akong isang bigong ina at asawa. Hiniling pa niya ang lahat ng ari-arian at ang kustodiya ng aming anak. Gayunpaman, sa loob ng courtroom, narinig ko ang isang nakakagulat na pahayag. Iyon ang boses ng aking 7 taong gulang na anak na si Lily na nagtanong sa huwes. Judge, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang bagay na hindi alam ng aking nanay? Tumango ang huwes. Lumapit ang aking anak. Itinaas ang kanyang tablet at pinindot ang play button. Nang magsimula ang video, ang lahat ng tao sa silid ay nanatili sa isang nagyayalong katahimikan. Ngunit, paano nga ba kami umabot sa nakapangingilabot na puntong ito? Ang lahat ay nagsimula sa isang ordinaryong umaga. Ang umagang iyon ay nagsimula, tulad ng anumang iba pa sa kanilang bahay. Si Lani, nakasuot ng simpleng damit, ay abala sa kusina simula pa madaling araw. Ang mahinang amoy ng mainit na almusal ay humalo sa amoy ng detergent mula sa umiikot na washing machine sa sulok ng labahan. Si Lani ay gumalaw ng mabilis, ngunit tahimik, halos walang ingay. Natutunan niyang gumalaw na parang anino sa sarili niyang bahay sa paglipas ng mga taon, isang pagsisikap na huwag guluhin ang kapayapaan ng kanyang asawa. Si Rico, 6:00 ng umaga. Bumaba si Rico mula sa ikalawang palapag. Siya ay malinis. Sa kanyang bagong plansang kamisa, agad na inilagay ni Lani ang isang tasa ng mainit na kape at isang plato ng umuusok na almusal sa mesa. Umupo si Rico at kinuha ang tasa nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang kape ay medyo mapait ngayon. Tuyong sabi ni Rico habang nakatitig sa screen ng kanyang mobile phone. Paumanhin. Mahal. Akala ko nasukat ko ng maayos ngayon. Mahinang sagot ni Lani. Hindi sumagot si Rico. Inalis lang niya ang almusal mula sa kanyang plato at kumain ng ilang kutsara ng tahimik. Si Lani ay nakatayo malapit sa mesa. Naghihintay ng awkward sa anumang iba pang utos. Wala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakakapal at napakalamig na tila pinapalamig ang mainit na singaw na nanggagaling sa kape sa mesa. Nakilimutan na ni Lani kung kailan sila huling nagbahagi ng almusal na may tawa. Malamang na 2 o 3 taon na ang nakalipas. Nang magsimulang magtrabaho si Rico hanggang gabi at ang kanyang mga biyahe sa negosyo ay humaba. Nakabangon na ba si Lily? Tanong ni Rico nang hindi tinitingala. Oo, mahal. Naliligo na siya. Bababa siya para mag-almusal agad, sabi ni Lani. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang tunog ng mga yabag ang bumaba sa hagdan. Si Lily, ang kanilang 7 taong gulang na anak, ay tumakbo patungo sa kanila, nasuot ang kanyang malinis na uniforme sa paaralan. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, isang malaking kaibahan sa kapaligiran ng umaga. Magandang umaga, nanay at tatay. Hinalikan ni Lily si Lani sa pisngi at lumapit kay Rico. Sa wakas ay inilapag niya ang telepono at pilit na ngumiti sa kanyang anak. Magandang umaga, prinsesa. Tapusin mo na ang pagkain mo. Ihahatid ka ni tatay sa eskwelahan. Wow, sasama ako kay tatay. Tuwang-tuwang bulong ni Lily. Bumuntong hininga si Lani ng ginhawa. Kahit sa harap ni Lily, nagsisikap si Rico na maging mainit. Ang maikling oras ng almusal na ito, ang tanging oras ng pamilya na mayroon sila. Sa sandaling matapos kumain si Lily, agad na tumayo si Rico. Kinuha ang kanyang maleta, hinalikan si Lily sa noo, at dumiretso sa pintuan. Gaya ng dati, nilagpasan niya si Lani, na parang wala siya doon. Walang paalam, walang halik, ni isang tingin man lang. Tanging ang ugong ng kanyang sasakyan, napapalayo ang nag-iwan kay Lani na mag-isa sa tahimik na malaking bahay. Ginugol ni Lani ang natitirang bahagi ng umaga sa kanyang gawain. Pag-aayos ng mesa, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, at paglilinis ng mga silid. Ginawa niya ang lahat ng mahusay. Palagi siyang nagsisikap na maging perpekto ang bahay. Iniisip niya na kung ang bahay ay sapat na malinis,
Kung ang pagkain ay sapat na masarap, kung siya ay sapat na tahimik, marahil ay babalik ang dating Rico. Ngunit ang dating Rico ay tila matagal nang nawala. Tanghali, sinundo ni Lani si Lily sa paaralan. Ito ang paborito niyang oras ng araw. Gustong-gusto niyang pakinggan si Lily na magkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang art class, o sa kanyang baunan. Nanay, ngayon, nakakuha si Lily ng 5 bituin mula sa guro. Masayang bulong ni Lily habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Wow! Napakatalino ng anak ko, taos-pusong bati ni Lani. Kinurot ang ilong ng anak. Nang makauwi sila, habang tinutulungan ni Lani si Lily na tanggalin ang kanyang sapatos, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa harap ng pintuan. Isang unipormadong delivery rider ang sumigaw ng kanyang pangalan. Lani, isang pakete para sa iyo. Nagkunot noo si Lani. Wala siyang in order. Lumakad siya patungo sa pintuan at tumanggap ng isang malaki at makapal na brown na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang logo ng isang law firm sa kanang itaas na sulok. Ang puso ni Lani ay nagsimulang tumibok ng hindi komportable. Sino po iyon, nanay? Tanong ni Lily na sumunod sa kanya. Hindi ko alam, prinsesa. Malamang ordinaryong sulat lang. Magpalit ka na at pagkatapos ay magtanghalian tayo. Sabi ni Lani na sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Matapos tumakbo si Lily sa kanyang silid, umupo si Lani sa sofa sa sala. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit ang sobre. Sa loob ay isang makapal na bundle ng mga papel. Ang unang pangungusap sa itaas na pahina ay nagpabilis sa hininga ni Lani. Petisyon para sa annulment. Tila huminto ang mundo ni Lani. Humihinga ang kanyang mga tenga. Binasa niya muli ang mga salita. Umaasa na nagkamali lang ang kanyang mga mata. Ang pangalan ng nagpetisyon, Rico. Ang pangalan ng respondent, Lani. Ang dahilan ng petisyon, psychological incapacity. Inakusahan siya na emosyonal na hindi matatag at lubos na nabigo sa pagganap ng kanyang mga batayang tungkulin bilang asawa at ina. Nakaramdam si Lani ng pagduduwal. Nabigo? Inilaan niya ang buong buhay niya sa bahay na ito. Isinuko niya ang kanyang karera sa kahilingan ni Rico. Inalagaan niya si Lily. Tiniyak niya na malinis ang baro ni Rico tuwing umaga. Ano ang ibig niyang sabihin na nabigo? Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga sumusunod na kabanata. Naglabo ang kanyang mga mata sa mga kahilingan na inihahain ni Rico. Ang mga kahilingan ay malupit. Hindi lamang humihingi ng annulment si Rico, kundi hinihiling din niya ang buong kustodiya ni Lily. Na sinasabing si Lani ay emosyonal na hindi matatag at hindi kayang palakihin ng maayos ang bata. At ang pinaka nakakapanira sa lahat, hinihingi niya ang lahat ng conjugal properties, kasama na ang bahay na kanilang tinitirhan, na may argumento na si Lani ay hindi nag-ambag ng pinansyal, at ang lahat ng ari-arian ay resulta lamang ng pagsisikap ni Rico. Bumagsak si Lani nang walang lakas sa malamig na sahig na kahoy. Nagkalat ang mga papel sa paligid niya. Kaya pala ganoon kalamig si Rico. Sa loob ng ilang buwan, ito ay isang plano, na lihim na pinaplano, sa kanyang likuran. Bumukas ang pintuan. Maaga pa si Rico mula sa trabaho. Tumayo siya sa pintuan na nakatingin kay Lani, na nakabulagta sa sahig, at pagkatapos ay sa mga nakakalat na papel. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, at walang bakas ng pagkakasala. Mahal. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Lani. At nagsimulang umagos ang luha. Tahimik na hinubad ni Rico ang kanyang sapatos. Lumapit siya. Niluwagan ang kanyang kurbata. Hindi niya tinanggihan o ipinaliwanag. Simple lang niyang sinabi, nang malamig. Ito ay eksakto kung ano ang nabasa mo. Ayoko nang makasama ka, Lani. Nabigo ka. Nabigo ka bilang asawa at bilang ina. Nabigo? Nanginginig na bulong ni Lani. Inalagaan ko ang bahay na ito at pinalaki si Lily. Inalagaan ang bahay? Nagtaas ng kilay si Rico. Ang ginawa mo lang ay ubusin ang siyang pera ko. Kailangan ni Lily ng mas mahusay na ina. Isang may kakayahan.
hindi isang taong puro iyak at reklamo tulad mo. Ngunit ang lahat ng ari-arian, ang bahay na ito. At si Lily. Mahal. Hindi mo ito maaaring kunin sa akin. Sumigaw si Lani, ng histerikal. Yumuko si Rico, at tinitigan siya ng isang matalim, puno ng galit na tingin, na hindi pa nakikita ni Lani. Kaya ko at gagawin ko. Ang aking abogado ay mayroon ng lahat ng ebidensya na nakalap. Wala kang makukuha, Lani. Aalis ka sa bahay na ito, nang walang isang piso. Tumayo si Rico at inayos ang kanyang suit. Tiningnan niya ang hagdan, tinitiyak na hindi naririnig ni Lily. At maghanda ka. Ngumiti si Rico ng isang nakakakilabot na ngiti na nagpalamig ng dugo ni Lani. Sabi ng abogado ko, kahit ang sarili mong anak ay magpapatotoo sa korte kung gaano ka ka-incompetent bilang ina. Nanatiling nagyelo si Lani sa takot. At ang kanyang puso ay nagkawasak. Hindi lamang gustong annulment ni Rico sa kanya, kundi gusto rin niya siyang sirain ng lubusan. Hindi nakatulog si Lani ng gabing iyon. Matapos ang malupit na paghaharap, umatras si Rico sa guest room at ikinandado ang pinto na parang si Lani ay isang banta. Ginugol ni Lani ang gabi sa silid ng kanyang anak, nakaupo sa upuan sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang tahimik na mukha ni Lily habang natutulog. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Paano nasabi ni Rico na magpapatotoo si Lily laban sa kanya? Si Lily ang lahat sa kanya. Ano kaya ang sinabi nila sa kanyang maliit na anak? Ang pag-iisip na iyon, ang pinakamamalasakit sa kanya, kaysa sa anumang iba pang akusasyon. Kinabukasan, umasta si Rico na parang walang nangyari. Ginising niya si Lily. Inihanda ang uniforme nito at inihatid sa paaralan. Wala siyang sinabing kahit isang salita kay Lani. Nang itanong ni Lily kung bakit namamaga ang mga mata ng kanyang ina. Walang pakialam na sumagot si Rico. Masama ang pakiramdam ni nanay. Prinsesa, matapos silang umalis, dumating ang tunay na takot kay Lani. Kailangan niyang lumaban. Hindi siya maaaring sumuko kay Lily nang ganoon kadali. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang mga pangalan ng kilalang abogado para sa annulment sa lungsod, ngunit ang malupit na katotohanan ay mabilis na tumama sa kanya. Kailangan ng pera ng mga abogado, isang advance, isang bayad sa konsultasyon. Naisip ni Lani na wala siyang pera. Sa loob ng mga taong ito, binibigyan lang siya ni Rico ng buwanang allowance, na sapat lang para sa pagbili ng pagkain at gastusin sa paaralan ni Lily. Walang espasyo para makatipid. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanilang joint account, ang akala niya ay kanilang pondo para sa emergency. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Lani ang banking app sa kanyang telepono. Inilagay niya ang password habang kumakabog ang kanyang puso. Nang lumabas ang balanse sa screen, pakiramdam ni Lani ay susuko ang kanyang mga binti. 0. Ang account ay nasa O0. Hindi ito maaaring mangyari. Dapat may daan-daang libo doon. Paulit-ulit na nag-refresh si Lani. Umaasa sa isang error sa sistema, ngunit ang numerong 0 ay nakatitig sa kanya. Binuksan niya ang history ng transaksyon at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa loob ng huling 6 na buwan, si Rico ay sistematikong nagwi-withdraw ng malalaking halaga ng pera. Inililipat ang mga ito sa ibang account na hindi alam ni Lani. Ang huling withdrawal ay ginawa 3 araw lang ang nakalipas. Inubos ang natitirang balanse ng account. Pinlano ito ni Rico. Hindi lamang siya umaalis, kundi sinadya rin niyang pahinain ang kanyang pinansyal upang hindi siya makalaban. Umiyak si Lani sa kawalan ng pag-asa. Paano siya kukuha ng abogado ng walang isang piso? Naalala niya ang kanyang mga alahas sa kasal. Tumakbo siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang jewelry box. Wala. Tanging ilang imitasyon na alahas lang ang natira. Kinuha rin ni Rico ang kanyang mga alahas. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, naalala ni Lani ang isang matandang kaibigan na nagtatrabaho sa isang ahensya ng legal na tulong. Tinawagan niya ito at isinalaysay ang kanyang sitwasyon sa pagitan ng mga hikbi. Naawa ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi gaanong nakatulong, maliban sa pagbibigay sa kanya ng isang pangalan. Ang pangalan niya ay Attorney Ramos,
sabi ng kanyang kaibigan. Mayroon siyang maliit na opisina sa ikalawang palapag ng isang lumang mall. Hindi siya mahal na abogado, ngunit siya ay tapat at dedikado. Puntahan mo siya. Ipaliwanag mo ang iyong sitwasyon. Marahil ay matulungan ka niya. Wala nang ibang pagpipilian si Lani. Sa kaunting pera na natitira sa kanyang pitaka, tumawag siya ng taxi at pumunta sa address na ibinigay ng kanyang kaibigan. Ang opisina ni Attorney Ramos ay eksaktong inilarawan ng kanyang kaibigan. Maliit, simple, at matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang lumang mall na may kumakalabas na pintura. Si Attorney Ramos ay isang lalaki sa kalagitnaan ng edad na may makapal na salamin at isang tahimik na pag-uugali. Pinakinggan niya ng matiyaga ang kwento ni Lani, nang hindi nakikialam, tumatango lamang paminsan-minsan, at kumukuha ng mga tala. Nang matapos si Lani, huminga ng malalim si Attorney Ramos. Lani, magiging mahirap ang laban na ito, mahinang sabi niya. Pinaghandaan ng mabuti ng asawa mo ang lahat ng ito. Hindi lang siya gustong hiwalayan ka. Gusto ka rin niyang sirain. Alam ko, attorney. Pero wala akong pakialam sa mga ari-arian. Gusto ko lang si Lily. Tulungan mo ako, attorney. Wala akong pera ngayon. Pero babayaran kita. Babayaran kita ng installment. Gagawin ko ang lahat. Desperadong nagmakaawa si Lani. Tinitigan siya ni Attorney Ramos sandali. Hayaan natin ang usapin sa pera mamaya, Lani. Ang mahalaga ngayon ay kailangan nating kumilos ng mabilis. Naihain na ang petisyon na ito. Kailangan nating maghanda ng tugon kaagad. Pinaupo ni Attorney Ramos si Lani. Lumabas siya ng silid at bumalik pagkatapos ng ilang minuto na may folder na puno ng mga photocopy. Ito ang mga dokumento ng petisyon na inihain ng panig ni Rico. Ang abogado ng asawa mo ay si Attorney Santiago. Kilala siya sa pagiging tuso at hindi nag-aatubiling gumamit ng maruming taktika, matatag na sabi ni Attorney Ramos. Tingnan natin kung anong ebidensya ang inihain nila. Tumango si Lani. Kumakabog ang kanyang puso. Binuksan ni Attorney Ramos ang folder. Ang unang pahina ay mga litrato. Gulat na gulat si Lani nang makita ang mga litrato sa loob ng kanilang bahay, mga litrato ng maruming plato na nakatambak sa kusina. Mga litrato ng magulong sala na may mga laruan, mga litrato ng maruming damit na nakatambak sa laundry basket. Pero hindi ito patas, protesta ni Lani. Ito ay mga litrato na kinuha niya nang ako ay may sakit. Mayroon akong mataas na lagnat sa loob ng 3 araw. At ayaw tumulong ni Rico. Sinadya niyang kinuha ang mga iyon. Lani, natatakot ako na ito ay minanipula. Upang lumabas na ikaw ay isang tamad na tao na hindi nagpapanatili ng bahay, sabi ni Attorney Ramos na may mapait na ekspresyon. Lumipat sila sa mga susunod na pahina. Ito ay mga bank statement ng credit card. Nakita ni Lani ang listahan ng mga singil para sa mamahaling bag, alahas, at mga hapunan sa mamahaling restaurant na hindi niya kailanman binili. Hindi ako iyan. Hindi ko binili ang mga bagay na iyon. Ito ba ay isang add-on card na nakapangalan sa iyo? Tanong ni Attorney Ramos. Oo, isang add-on. Si Rico ang nag-manage nito. Sinabi niya sa akin na gamitin ko kung kailangan ko, ngunit madalas niya itong dinadala. Sinasabing, lampas na sa limitasyon ang kanyang pangunahing card. Naku, Diyos ko, pinagtaksilan niya ako. Pakiramdam ni Lani ay umiikot ang mundo. Napagtanto niya na ang bawat maliit na kabaitan ni Rico ay bahagi pala ng kanyang masamang plano. At pagkatapos, huminto si Attorney Ramos sa isang makapal na dokumento malapit sa dulo. At ito ang pinakamasama. Lani, ano iyon? Attorney, ito ang testimonya ng isang eksperto, isang child psychologist. Iniabot ni Attorney Ramos ang ulat kay Lani. Binasa niya ito. Ang ulat ay isinulat sa malamig na klinikal na termino. Sinabi nito na ang psychologist ay nagsagawa ng palihim na pagmamasid sa mga interaksyon ni Lani kay Lily. Ang konklusyon ay si Lani ay emosyonal na hindi matatag, pinabayaan ang mga pangangailangan ng kanyang anak, at isang mapaminsalang ina para sa psikolohikal na pag-unlad ni Lily.
Inirekomenda ng ulat ang buong kustudiya kay Rico para sa kalusugang pangkaisipan ng bata. Wala itong katuturan. Kailan? Kailan ginawa ang obserbasyon na ito? Hindi ko kailanman nakilala ang isang psychologist. Nanginginig ng husto ang boses ni Lani. Ayon sa ulat na ito, ang obserbasyon ay ginawa sa mga pampublikong lugar, sa parke, sa mall, at kapag sinusundo mo ang iyong anak sa paaralan. Paliwanag ni Attorney Ramos, habang nakatingin sa kanya. Kalokohan iyan. Si Lily ay palaging masaya sa akin. Ito ay paninirang puri. Sino ang psychologist na ito? Ibinuklat ni Attorney Ramos ang cover ng ulat. Ang pangalan niya ay Andrea. Isang babaeng nagngangalang Andrea, sabi niya. Narito ang lahat ng kanyang credentials. Mukhang napaka-profesional at kapanipaniwala. Tinitigan ni Attorney Ramos si Lani ng seryoso. Lani, kilala mo ba ang babaeng ito? Si Andrea? Umiling si Lani ng nalilito. Muling umagos ang kanyang mga luha. Hindi. Attorney, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kailanman nakita sa aking buhay. Ang katotohanan ng pamumuhay sa ilalim ng parehong bubong, sa lalaking nagplano na sirain ka, ay isang tahimik na impyerno. Hindi umalis si Rico sa bahay. Lumipat lang siya sa guest room. Ang bahay na dati mainit, ay ngayon parang isang nagyayelong larangan ng digmaan, na may mga emosyonal na minahan, na nakatago sa bawat sulok. Kailangan ni Lani na mamuhay kasama ang kanyang kaaway, makita siya tuwing umaga, at magkunwari na normal ang lahat sa harap ni Lily. Ipinatupad ni Rico ang kanyang estratehiya, ng perpekto sa harap ni Lily. Siya ang pinakamahusay na ama sa mundo. Madalas siyang umuwi mula sa trabaho, nang mas maaga kaysa karaniwan. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng ilang buwan. Nagdadala siya ng mamahaling regalo. Isang gabi, umuwi siya na may malaking kahon na may cartoon princess. Ito ang bago mong tablet, Lily. Sigaw ni Rico habang yakap si Lily. Ito ay mas mahusay kaysa sa luma. Mas maganda ang kamera nito. At maraming laro ang ininstall ni tatay. Nagniningning ang mga mata ni Lily. Wow! Salamat, tatay! Si Lani, na nagtitiklop ng damit sa sala, ay nakalunok lang. Masakit ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Rico. Binibili niya ang katapatan ng kanyang anak. Hindi makakumpetensya si Lani. Wala siyang pera para bilhin si Lily ng anuman. Nakikita mo, prinsesa? Sabi ni Rico, habang tinitignan si Lani, nang may panunuya habang binubuksan ang bagong tablet. Kapag nakatira ka na kay tatay mamaya, makakabili ka ng bagong laruan bawat linggo. Hindi tulad ng isang taong puro tiklop lang ng damit. Pinigilan ni Lani ang kanyang mga kamay. May bukol sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang insultuhin si Rico. Ngunit hindi niya magawa sa harap ni Lily. Kung siya ay magalit, patutunayan lang niya ang akusasyon ni Rico na siya ay emosyonal na hindi matatag. Kaya patuloy lang si Lani sa pagtitiklop ng damit ng tahimik. Nakayuko ang ulo, hinahayaan ang lason ni Rico na pumuno sa silid. Nagpatuloy ang takot araw-araw. Kung naghahanda si Lani ng hapunan, pupunta si Rico sa kusina, titikman ng pagkain, at sasabihin sa harap ni Lily, "Mahal, medyo maalat na naman ang sabaw. Okay lang. Bukas mag-order tayo ng pagkain." Kung tutulong si Lani kay Lily sa kanyang takdang aralin, sisingit si Rico, "Hayaan mo akong gumawa. Masyadong komplikado ang paraan ng pagtuturo ni nanay. Malilito ka lang." Pakiramdam ni Lani ay lalong lumiliit, lalong nagiging invisible sa sarili niyang bahay. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Talaga bang masama siyang magluto? Talaga bang hindi siya kayang turuan ang kanyang anak? Napakagaling gumanap ni Rico sa kanyang papel. Pinagmumukhang walang kakayahan si Lani. Si Lily, na nahuhuli sa gitna, ay nagsimulang magpakita ng mga tanda ng pagkalito. Malinaw na mahal niya ang kanyang ina, ngunit natutuwa rin siya sa lahat ng atensyon at regalo mula sa kanyang ama. Minsan, kumakapit si Lily kay Lani na parang naghahanap ng proteksyon, ngunit minsan naman ay tila hindi komportable, lalo na pagkatapos na may ibulong si Rico sa kanya. Isang gabi, hindi makatulog si Lani.
Tahimik siyang naglakad patungo sa silid ni Lily upang tiyakin na maayos ang kanyang anak. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog si Lily. Sa kanyang desk ay ang bagong tablet na binili ni Rico. Ngunit habang lumalapit si Lani upang takpan si Lily, may nakita siyang kakaiba. Ang maliit na kamay ni Lily ay nakakapit sa isang bagay sa ilalim ng unan. Hindi ito ang paborito niyang teddy bear. Tiningnan ng maingat ni Lani. Kumabog ang kanyang puso. Ito ang lumang tablet ni Lily. Ang murang tablet na may basag na screen sa maraming lugar. Ang sinabi ni Lani sa kanya, na huwag paglaruan dahil sa takot na baka masaktan siya ng mga piraso ng salamin. Nagkunot noo si Lani. Bakit pa rin hawak ni Lily ang sirang tablet na ito? Bakit niya ito itinago sa ilalim ng unan? Samantalang nasa desk ang mas bagong tablet. Hindi maintindihan ni Lani. Akala niya ay emosyonal na pagkakabit lang ng isang bata sa isang lumang laruan. Hindi niya alam na ang sirang tablet na iyon ay nagtatago ng isang sikreto na magbabago sa lahat. Bumalik siya sa kanyang silid. Mas lalong nalito ang kanyang isip. Ang pinakasukdulan ay nangyari pagkalipas ng ilang araw. Naghihintay si Lani na makauwi si Lily mula sa paaralan. Ipinangako niya kay Lily na gagawin niya ang paborito nitong chocolate cake. Ngunit lumipas ang isang oras pagkatapos ng dismissal at hindi pa rin dumating si Lily. Tinawagan ni Lani ang paaralan. Sinabi sa kanya na sinundo si Lily ni Rico. Lumubog ang puso ni Lani. Wala siyang sinabi ni Rico. Tinawagan niya si Rico ng maraming beses. Ngunit hindi siya sumasagot. Lumipas ang 2 oras. Lumipas ang 3 oras. Halos mabaliw si Lani sa pag-aalala. Naglalakad-lakad sa sala na may luha sa mga mata. Hindi pa nag-alas, 9 ng gabi, nang marinig niya ang sasakyan ni Rico. Pumasok si Lily na tumatawa, at may dalang malaking bag na puno ng mga bagay mula sa amusement park. Sa likod niya, tahimik na naglakad si Rico na may mapang-uyam ng ngiti. Saan kayo nanggaling, mahal? Bakit mo sinundo si Lily nang hindi sinasabi sa akin? Mamatay ako sa pag-aalala. Sigaw ni Lani na may boses na may halong luha at galit. Dinala ako ni tatay sa fantasy world. Nanay, napakasaya. Tuwang-tuwang bulong ni Lily. Malamig na tinitigan ni Rico si Lani. Ano ngayon? Ako ang ama niya. May karapatan akong isama ang sarili kong anak. Bukod dito, wala ka namang ginagawa sa bahay. Ngunit kailangan mo akong sabihan. Bakit? Para masira mo ang aming kasiyahan sa iyong drama? Noon na niya naamoy. Ito ay pabango ng babae. Isang malambot ngunit hindi pamilyar na amoy na bumalot sa kamiseta ni Rico. Hindi ito ang pabango ni Lani. Hindi rin ito ang amoy na karaniwang ginagamit ni Rico. Mahal, ikaw. Sinundan ni Rico ang tingin ni Lani. Alam niyang naamoy niya. Hindi siya natinag, bagkus ay ngumiti. Hinintay niya si Lily na tumakbo sa kanyang silid upang ilagay ang kanyang mga bagong laruan. Nag-iisa. Lumapit si Rico kay Lani. Napakababa ng kanyang mukha at ang kanyang boses ay bumulong, puno ng lason. Napansin mo ba? Talaga bang inakala mong mabubuhay ako magpakailanman sa isang boring na babae na tulad mo? Wala ka kung ikukumpara sa kanya. Umatras si Lani. Nawalan siya ng hininga. Mayroon pang ibang babae. Lahat ng ito, lahat ng akusasyon, ay walang iba, kundi isang pagtatangka, na alisin siya, upang makasama ang iba. Sino siya? Bulong ni Lani. Hindi mo na kailangan malaman. Siya ay isang matagumpay, matalino na babae na alam, kung paano paligayahin ang isang lalaki, hindi tulad mo. Nang gabing iyon, pumunta si Lily sa silid ni Lani. Nanay, bakit ka umiiyak? Agad na pinunasan ni Lani ang kanyang luha. Ayos lang ako, prinsesa. Masakit lang ang ulo ko. Tiningnan ni Lily ang kanyang ina, ng isang tingin na mahirap basahin. Talaga bang may sakit ka, nanay? Sabi ni tatay. Dahil may sakit ka, madalas kang malungkot at galit. Sabi ni tatay. Kung sasama si Lily sa kanya, makakapagpahinga ka at gagaling ka. Nagkawasak ang puso ni Lani. Inilagay ni Rico ang lason sa isip ng kanyang maliit na anak. Minanipulan niya si Lily upang maniwala na isang kabaitan. Kung aalis siya sa kanyang tabi,
Dahil may sakit ang kanyang ina, niyakap ni Lani si Lily ng mahigpit. Lily, pakinggan mo ako. Hindi ako may sakit. Mahal na mahal lang kita. Ipinapangako kong hindi na ako magagalit. Ngunit nagawa na ang pinsala. Nakita ni Lani ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Si Rico, na nakikinig sa usapan mula sa pinto, ay nagtaas lang ng kilay sa dilim. Naglakad siya palampas kay Lani, na nanatiling tulala, at mahinang tinapik ang balikat ng kanyang asawa, nagkukunwaring simpatya. Masiyahan ka sa iyong oras, mahinang bulong ni Rico sa tenga ni Lani. Malapit na, ayaw ka na niyang tawaging nanay. Ang hearing para sa mediation ay isang malupit na biro. Nakaupo sila sa isang maliit at mainit na silid. Sinubukan ng court-appointed mediator na humanap ng compromise. Nagsimula si Attorney Ramos ng may kalmadong boses. Rico, hindi gaanong kahilingan ni Lani. Gusto lang niya ng custody ni Lily o kahit shared custody. Tungkol naman sa ari-arian, pwede natin pag-usapan. Bago matapos si Attorney Ramos, mabilis siyang pinutol ni Attorney Santiago na nakasuot ng maayos at mamahaling damit. Wala nang pag-uusapan. Matalim na sabi ni Attorney Santiago. Ibinagsak niya ang folder na hawak niya sa mesa. Malinaw ang posisyon ng aming kliyente. Si Lani ang bigong partido sa kasal na ito. Napatunayan na nabigo siya sa pagpapanatili ng bahay. At sa pagpapalaki ng bata, hinihingi ng aming kliyente ang buong kustodiya para sa kinabukasan ni Lily. Umupo si Rico sa tabi niya na may walang emosyong mukha, na parang siya ang biktima. Gusto ko lang ang pinakamahusay para sa aking anak, sabi niya na may peking malungkot na tono. Nanginginig si Lani. Ang alisin siya sa kanyang ina, ang pinakamahusay para sa kanya. Nagtaas ng kilay si Attorney Santiago. Lani, kung patuloy kang magpipilit, dadalhin natin ito sa korte. At sinisiguro ko sa iyo na lahat ng ebidensya na mayroon tayo ay hihilahin ka. Ang mga litrato, ang bank statement ng credit card, ang testimonya ng eksperto, mas mabuti kung pipirmahan mo ang kasunduang ito. Ang aming kliyente ay nagiging mapagbigay sa pagpapayag sa iyo na umalis ng bahay ng walang anumang counter-demand. Umalis sa bahay ko ng walang anuman. At wala si Lily? Nabaliw ba kayo? Sigaw ni Lani. Sinubukan ng mediator na mamagitan. Ngunit matigas ang ulo ni Rico. At ng kanyang abogado. Lubos na nabasag ang mediation. Tinapik ni Attorney Ramos ang balikat ni Lani habang sila ay lumalabas. Manatili kang matatag, Lani. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Lumapit ang unang araw ng paglilitis. Sumasakit ang tiyan ni Lani. Mula pa umaga, pinaalalahanan siya ni Attorney Ramos na manatiling kalmado sa lahat ng paraan. Ang courtroom ay malamig at nakakatakot. Ang matataas na kahoy na dingding, ang mabibigat na upuan, at ang gavel ng huwes na mukhang napaka-autoritaryo. Si Rico ay nakaupo sa kabilang panig, mukhang napakatiwala kay Attorney Santiago, na nakasuot ng mamahaling at eleganteng suit. Nagsimula ang paglilitis. Si Attorney Santiago ang una. Siya ay nagsalita ng matatas, at ang kanyang boses ay malakas at tiwala. Inilahad niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ipinakita niya ang mga litrato ng magulong bahay. Inakusahan si Lani na isang tamad at marumi na may bahay. Ipinakita niya ang mga bank statement ng credit card. Inakusahan si Lani na maluho at iresponsable sa pananalapi. Judge, sabi ni Attorney Santiago, nang may drama, habang ang aking kliyente na si Rico ay nagtatrabaho ng husto upang kumita ng pera, ang kanyang asawa ay nasa bahay na inuubos ito at pinababayaan ang kanyang anak at ang kanyang tahanan. Gustong sumigaw ni Lani na lahat ng ito ay kasinungalingan. Na pinagtaksilan siya ni Rico, na ginamit niya ang card, na sinadya niyang kumuha ng mga litrato nang siya ay may sakit, ngunit ang tanging magawa niya ay hawakan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinigilan siya ni Attorney Ramos ng isang nakakapanatag na tingin. Nang si Attorney Ramos na ang turn, sinubukan niyang pabulaanan. Ipinaliwanag niya na ang mga litrato ay kinuha sa labas ng konteksto. Ipinaliwanag niya na ang mga bank statement ng credit card ay gina mismo ni Rico
Ngunit ang kanyang mga argumento ay tila mahina. Ito ay ang mga salita ni Lani, laban sa pisikal na ebidensya na iniharap ni Attorney Santiago. Ang huwes ay kumuha ng mga tala, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. At pagkatapos, dumating ang sandali na pinakakinatatakutan ni Lani. Tinatawag ng nagdemanda ang kanyang ekspertong saksi. Sabi ni Attorney Santiago, Dr. Andrea, child psychologist. Bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babae. Pinigilan ni Lani ang kanyang hininga. Ang babae ay maganda. Napaka-elegante. Ang kanyang buhok ay malinis na nakatali. Isang profesional na blazer. At naglakad siya nang may tiwala. Hindi siya mukhang masamang babae. Mukha siyang kapanipaniwala. Habang ang babae ay nanumpa, naamoy ni Lani ang parehong pabango, ang parehong amoy na bumalot sa kamiseta ni Rico ng gabing iyon. Huminto ang puso ni Lani. Siya, ang kabit ni Rico, at siya ay nagkunwaring child psychologist. Umupo si Andrea sa witness stand. Nagsalita ng mahinahon. Ang kanyang diksyon ay malinaw, at gumamit siya ng mga psikolohikal na termino na napaka-propesyonal at kahanga-hanga. Oo, Judge. Nagsimulang magpatotoo si Andrea bilang tugon sa tanong ni Attorney Santiago. Nagsagawa ako ng mga obserbasyon sa natural na pag-uugali ni Lani at ng kanyang anak na si Lily sa loob ng huling 3 buwan. At ano ang iyong mga natuklasan, Doktor? Tanong ni Attorney Santiago. Binuksan ni Andrea ang kanyang mga tala. Natagpuan ko ang isang pattern ng pag-uugali sa Lasser. Lani na may tendensyang maging hindi pare-pareho at emosyonal na pabago-bago. May mga senyales ng malaking emosyonal na kaguluhan. Nagsimulang idetalye ni Andrea ang mga kasinungalingan isa-isa na ginagawang nakamamatay na sandata ang mga katotohanan. Unang obserbasyon. Sa isang mall, hinila ni Lani si Lily ng sapilitan. Sinasalitaan siya ng malakas na nagpaiyak kay Lily sa takot sa harap ng mga tao. Nagpapakita ito ng mababang kakayahang mag-regulate ng emosyon. Ipinikit ni Lani ang kanyang mga mata. Naalala niya ang araw na iyon. Halos tumakbo si Lily sa maling escalator. At sumigaw si Lani at hinila si Lily pabalik sa gulat. Lily, mag-ingat ka! Hindi siya galit. Natatakot siya na masaktan si Lily. Ngunit ginawa ni Andrea itong verbal abuse. Ikalawang obserbasyon. Sa isang parke, nagpatuloy si Andrea. Tila mas abala si Lani sa kanyang telepono. Pinababayaan si Lily na naglalaro mag-isa. Nang matumba si Lily, hindi agad napansin ni Lani. Nang napansin niya, ang kanyang reaksyon ay sobra-sobra at may tendensiyang maging histeriko na lalo pang nagtrauma kay Lily. Sa pagkakatumba, isa pang kasinungalingan, naalala ni Lani na nagte-text siya tungkol sa listahan ng grocery na ipinagawa ni Rico sa kanya. Natisod si Lily at totoong natakot si Lani. Agad siyang tumakbo, niyakap at inaliw si Lily. Ang kanyang reaksyon ay isang nag-aalalang ina, hindi histeriko. Ang aking conclusion, sabi ni Andrea, habang nakatitig sa huwes ng may matatag na boses, ay ang Lani ay walang matatag na kakayahan sa emosyon upang palakihin ang isang 70 taong gulang na bata. May malakas na senyales ng parentification syndrome kung saan si Lani ay hindi sinasadyang ipinapasa ang kanyang sariling kalungkutan at emosyonal na problema sa bata. Para sa kalusugang pangkaisipan ni Lily, lubos kong inirerekomenda ang buong kustudiya sa ama, si Mr. Rico, na siyang mas matatag na figura. Nagtaas ng kilay ang huwes. Panghuling obserbasyon, patuloy ni Andrea. Sa loob ng kanilang tahanan, si Lani ay madalas na nakikitang nalulumbay, umiiyak, at nakikipag-away sa kanyang asawa, na nagdudulot ng isang mapaminsalang kapaligiran para sa bata. Ang kanyang pag-uugali ay laging pabago-bago. Ang kanyang emosyonal na kawalan ng kapanatagan ay napatunayan sa isang litrato na kinuha ni Rico, na nagpapakita sa kanya na sumisigaw at umiiyak sa kanyang silid tulugan. Ang gayong kapaligiran ay malinaw na nakakabalisa para sa isang lumalaking bata. Bumalik ang huwes kay Andrea. Mayroon ka bang anumang iba pang pagmamasid na iyong naitala? Tanong ng huwes.
Ngumiti si Andrea. Oo, Judge. Sa araw mismo ng kasalukuyang pagdinig, habang sinusundan ko si Lani palabas, siya ay muling umiiyak ng histerikal sa hallway ng korte. Pagkatapos natangkain niyang pabulaanan ng aking testimonya. Ang pag-uugali na ito ay nagpapatunay sa kanyang emosyonal na kawalan ng kapanatagan. Sumigaw si Lani. Kasinungalingan! Ginawa mo iyon ng may layunin. Ma, sinisira mo ang aking reputasyon. Lani, huminahon ka, mariing sabi ni Attorney Ramos. Ang silid ay tahimik. Ang testimonya ni Andrea ay napakalakas, napakasiyentipiko, napakanakasisira. Umiyak si Lani ng tahimik. Kasinungalingan ito. Bulong niya kay Attorney Ramos. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Siya iyon. Huminahon ka, Lani, sagot ni Attorney Ramos ng tense. Huwag kang mag-react. Iyan ang gusto nila. Tumayo si Attorney Ramos para sa cross-examination. Sinubukan niya. Dr. Andrea, sigurado ka ba na makakagawa ka ng isang ganoong kalubhang diagnosis batay lamang sa mga obserbasyon sa malayo? Ngumiti ng bahagya si Andrea. Sa kabaligtaran, Attorney, ang natural na obserbasyon nang hindi nalalaman ng paksa ay ang pinakatumpak. Walang manipulasyon. Ito ay purong tunay na pag-uugali. Rico, para sa testimonya na ito, hindi ba? Binayaran ako. Para sa aking profesional na serbisyo, attorney. Hindi para sa aking mga konklusyon. Ang aking mga konklusyon ay objektibo at batay sa mga datos sa field. Matalinong sagot ni Andrea. Nakarating si Attorney Ramos. Sa isang patay na dulo, masyadong mahusay na umiiwas si Andrea. Natakpan niya ang lahat ng butas. Nag-adjourn ang paglilitis ng araw na iyon. Lumabas si Lani ng silid na nanghihina ang mga binti. Pakiramdam niya ay wasak siya. Nakita niya si Rico na mahina ang ngiti. Tumango kay Andrea nang may tingin ng kasiyahan. Sa bulwagan, sumandal si Lani sa dingding at humikbi. Talo tayo, attorney. Talo tayo. Nasa kanila na ang lahat. Tumahimik si Attorney Ramos sandali. Pagkatapos ay tinitigan niya si Rico at Andrea na magkasamang naglalakad sa malayo, lihim na magkahiwalay, ngunit hindi gaanong kalayo. Hindi pa, Lani. Mahinang sabi ni Attorney Ramos habang nakakunot ang noo. Alam kong may mali, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, kapag akala niya ay walang nakakakita, ay hindi ang paraan ng pagtingin ng isang profesional na psychologist sa isang kliyente. Bumaling si Attorney Ramos kay Lani. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Ilang araw bago ang susunod na pagdinig, tinawagan ni Attorney Ramos si Lani sa kanyang opisina. Mukhang pagod ang kanyang mukha. Ang tumpok ng mga papel sa desk ay mukhang mas makapal kaysa dati. Lani, sinubukan kong itrace ang background ng babae. Diretsong sabi ni Attorney Ramos. Ang resulta ay iba sa inaasahan natin. Nagpabilis ang tibok ng puso ni Lani. Ano ang ibig mong sabihin, attorney? Malinis ang kanyang credentials. Masyadong malinis. Bumuntong hininga, si Attorney Ramos, kinukuskos ang tulay ng kanyang ilong. Siya ay rehistrado sa Psychological Association. Mayroon siyang rehistradong clinical practice. Lahat ng dokumentasyon ay perpekto. Kaya, siya ba ay isang tunay na psychologist na inupahan ni Rico upang magsinungaling para sa pera? O pinalsipika ni Rico ang lahat ng identidad na ito nang napakalinis? Ang katotohanan ay hindi natin siya maaaring atakehin sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya na isang peking psychologist. Agad na tatanggihan ng korte ang ating paghahabol. Ang maikling pag-asa ni Lani ay agad na nawala. Kaya, hindi natin mapatunayan na siya ay nagsisinungaling? Hindi. Hindi lang natin mapatunayan na hindi siya psychologist. Ang tanging paraan ay pabulaanan ng kanyang testimonya. At ibig sabihin niyan, ikaw ang kailangang magpatotoo, Lani. Tinitigan ni Attorney Ramos si Lani ng seryoso.
kailangan mong isalaysay ang buong bersyon ng iyong kwento. Tungkol sa mga litrato, tungkol sa mga credit card, tungkol sa pag-uugali ni Rico. At ang pinakamahalaga, hindi ka dapat maging emosyonal. Talagang susubukan kang pukawin ni Attorney Santiago. Gusto niyang magmukha kang histerikal sa harap ng huwes, eksakto sa kung paano ka inilarawan ni Andrea. Gagawin ko, attorney. Susubukan ko. Dumating ang araw. Turn ni Lani na umupo sa witness stand. Matapos manumpa, nagsimula si Attorney Ramos ng malumanay na mga tanong. Ginagabayan si Lani na isalaysay ang kanyang buhay bilang isang may bahay. Ipinaliwanag ni Lani sa boses na sinusubukan niyang panatilihing kalmado hanggat maaari. Isinalaysay niya kung paano niya iniwan ang kanyang trabaho upang tumuon sa pag-aalaga kay Lily. Ipinaliwanag ang kanyang gawain mula madaling araw hanggang gabi. Tungkol sa mga litrato ng magulong bahay, Lani, maaari mo bang ipaliwanag ang konteksto? Tanong ni Attorney Ramos. Oo, attorney. Ang mga litratong iyon ay kinuha ni Rico mga 2 buwan na ang nakakaraan. Malubha akong may sakit na may mataas na lagnat sa loob ng 3 araw. Sa panahong iyon, halos hindi ako makabangon sa kama. Hiniling ko kay Rico na asikasuhin ang bahay. Ngunit sinabi niya na masyado siyang abala sa trabaho, kaya naging magulo ang bahay. Wala akong lakas para maglinis. Paliwanag ni Lani. At tungkol sa mga bank statement ng credit card, ito ay isang add-on card na nakapangalan sa akin, ngunit mas madalas na hawak ito ni Rico. Sabi niya, ang kanyang pangunahing card ay madalas na umabot sa limitasyon dahil sa mga usaping negosyo. Naniwala ako sa kanya. Hindi ko kailanman binili ang mga mamahaling bag na iyon o ang mga alahas na iyon. Hindi ko nalaman ang tungkol sa mga singil na iyon hanggang sa makita ko sila sa mga dokumento ng petisyon. Sincere na sinabi ni Lani ang lahat. Nakita niya na may ilang nagbubulungan sa gallery. Ang iba ay tumitingin sa kanya ng may simpatiya. Ngunit nanatiling tahimik ang huwes. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Pagkatapos, dumating ang turn ni Attorney Santiago. Tumayo ang tusong abogado. Inayos ang kanyang kurbata at lumakad patungo sa witness stand nang may mapang-uyam ng ngiti. Lani, nagsimula siya ng may matamis na tono. Kaya, ibig mong sabihin, ang iyong asawa, si Rico, na nagtatrabaho ng husto at nagdadala ng pera sa bahay, ay sadyang nagtaksil sa iyo? Iyon ba iyon? Nauutal si Lani. Hindi ko sinabi iyon. Sinabi ko lang ang nangyari. Ngunit iyon ang tunog. Sinabi ni Attorney Santiago. Ang asawa ay kumukuha ng mga litrato ng maruming bahay. Ang asawa ay gumagamit ng credit card. Lahat ay kasalanan ng asawa. Mukhang wala kang kasalanan sa anuman. Ikaw ba ay perpekto? Siyempre hindi. Hindi ako perpekto. Ngunit hindi ako bigo. Hindi bigo? Mapang-uyam na sinabi ni Attorney Santiago. Lani, sinabi mong may sakit ka. Nang kunin ang mga litratong iyon. Mayroon ka bang anumang medical report upang patunayan na malubha kang may sakit sa loob ng 3 araw? Natahimik si Lani. Hindi ako pumunta sa ospital. Kumuha lang ako ng gamot sa botika. Akala ko gagaling ako. Kaya, walang ebidensya? Mabilis na sumagot si Attorney Santiago. Tanging ang iyong salita laban sa tunay na ebidensya ng litrato. Kavili-vili. Lumipat si Attorney Santiago sa ibang paksa. Tungkol sa mga credit card. Sinasabi mong ginamit ito ng iyong asawa. Ngunit ang card ay nakapangalan sa iyo. Kailan mo ba iniulat sa bangko na ang card ay ginagamit ng mali? Hindi. Kailan mo ba pinagsabihan ng iyong asawa? Hindi. Wala kang sinabi. Hindi ba ito nagpapakita na ikaw ay pabaya at iresponsable sa pananalapi? O ibig sabihin ba nito na inaprubahan mo ang lahat ng pagbili? Nagtiwala ako sa kanya. Siya ang aking asawa. Tumaas ang boses ni Lani. Bulag na pagtitiwala. Bulalas ni Attorney Santiago. Isang pagtitiwala na sumira sa pananalapi ng pamilya. At ngayon ay sinisisi mo ang iyong asawa. Hindi ko sinisisi. Sapat na! Itinaas ni Attorney Santiago ang kanyang kamay. Bumalik sa kanyang mesa.
at kumuha ng malaking nakaprint na litrato. Ipinakita niya ito ng mataas upang makita ng huwes at ng lahat. Judge, humihingi ako ng pahintulot na ipakita ang Exhibit 12 puto. Nanlaki ang mga mata ni Lani sa takot. Ito ay litrato niya. Siya sa kanyang silid tulugan. Ilang linggo bago dumating ang mga papeles ng annulment, na magulo ang buhok, umiiyak, at sumisigaw. Ginang Lani. Maaari mo bang ipaliwanag ang litratong ito? Tanong ni Attorney Santiago, na may tono ng tagumpay. Nanginginig ng husto si Lani. Nagsimulang umagos muli ang luha. Hindi ba ito ay tunay na ebidensya ng sinabi ni Dr. Andrea? Pabago-bagong emosyon. Histeria. Ito ba ang mukha ng isang may kakayahang ina? Hindi ninyo naiintindihan. Nanginginig na bulong ni Lani. Ang kanyang luha ay bumubuhos na ngayon. Nang gabing iyon, kakauwi lang ni Rico. Siya, tinawag niya akong walang silbi na asawa. Sabi niya, ako ay pabigat. Ininsulto niya ako. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat maging ina ni Lily. Pinukaw niya ako. Kaya inaamin mo. Sumagot si Attorney Santiago, nang walang humpay. Inaamin mong sumigaw ka ng histerikal. Inaamin mong nawalan ka ng kontrol. Ikaw ay emosyonal na pabago-bago. Eksaktong tulad ng inilarawan ni Dr. Andrea. Hindi! Sigaw ni Lani. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Pinagtaksilan niya ako. Kinuha niya ang litrato ng palihim pagkatapos akong saktan. Siya ay isang demonyo. Siya ay sapat na. Malakas na hinampas ng huwes ang kanyang gavel. Saksi, huminahon ka. Umupo ka. Humikbi si Lani. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Muling bumagsak siya sa kanyang upuan. Wasak. Lahat ay wasak. Gumanap siya ng eksakto tulad ng gusto ni Rico at Attorney Santiago. Mukha siyang histerikal. Mukha siyang hindi matatag. Mukha siyang larawan ng bigong ina na kanilang ginawa. Tiningnan niya ang panig ni Rico. Nakayuko ang ulo ng lalaki. Nagpapanggap na malungkot, na parang nasaktan sa kawalan ng kapanatagan ng kanyang asawa. Ngumiti ng mayabang si Attorney Santiago. Dahan-dahang umiling ang huwes. Malinaw ang kanyang ekspresyon. Nakuha na niya ang kanyang panig. Ang paglilitis ng araw na iyon ay nagtapos sa isang lubusang pagkawasak para sa panig ni Lani. Sinubukan ni Attorney Ramos na aliwin siya habang sila ay lumalabas. Ngunit si Lani ay parang manhid na. Tapos na, Attorney. Mahinang bulong niya, nang walang lakas. Ang gabing iyon ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Ang paglilitis para sa hatol ay kinabukasan na. Alam ni Lani na matatalo siya. Mawawala sa kanya si Lily. Pumasok siya sa silid ni Lily. Natutulog na ang kanyang anak. Wala si Rico sa bahay. Marahil ay ipinagdiriwang na ang kanyang tagumpay kasama si Andrea. Umupo si Lani sa paanan ng kama. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang luha ay tahimik na bumagsak sa pisngi ni Lily at bahagyang gumalaw ang bata. Dahan-dahang iminulat ni Lily ang kanyang mga mata. Shh! Matulog ka na ulit. Prinsesa! Bulong ni Lani. Nang paimpit dahil sa pag-iyak, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Marahil, ang huling yakap, bilang isang kumpletong ina, gusto kong malaman mo, ano man ang mangyari bukas. Mahal na mahal ka ni nanay. Nararamdaman ang kalungkutan ng kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit ni Lily. Mahal din kita, nanay. Dahan-dahang pinakawalan ni Lani ang yakap. Noon niya muling nakita. Nanay Estayalat, ang dulo ng lumang basag na tablet ay lumabas mula sa ilalim ng una ni Lily. Mahigpit itong hawak ni Lily. Kahit na natutulog, hindi maintindihan ni Lani kung bakit ganoon na lang ang obsession ni Lily sa sirang bagay na iyon, ngunit ng gabing iyon ay masyado siyang wasak para pag-isipan pa ito ng malalim. Hinalikan niya lang ang kanyang anak sa noo at lumabas upang harapin ang pagtatapos ng kanyang mundo. Ang courtroom ay mas malamig kaysa karaniwan. Ang hangin sa umaga ay mabigat at nakakabagot. Matigas na nakaupo si Lani sa kanyang upuan, na namamaga at walang laman ang mga mata. Hindi siya nakatulog sa buong gabi. Sa tabi niya, si Attorney Ramos ay nakatingin sa harap,
nang may malungkot na ekspresyon. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tulad ni Lani, nahaharap sila sa isang malaking pader. Ang kapaligiran sa kabilang panig ng silid ay lubhang naiiba. Mukhang presko at kumpiyansa si Rico sa isang bagong suit. Ngumiti siya paminsan-minsan at nagpapalitan ng tahimik na biro kay Attorney Santiago. Nasa harap na ang tagumpay. Sa gallery, nakita ni Lani si Andrea. Ang babae ay nakaupo ng elegante. Nakasuot ng cream-colored na damit. Tinitingnan si Lani ng may bahagyang ngiti. Ang ngiti ng nagtagumpay. Pumasok ang huwes. Agad na tumahimik ang silid. Ang puso ni Lani ay kumakabog ng napakalakas na sumasakit. Sa kaso ng petisyon, para sa annulment na may registration number, case number ng family court, nagsimula ang huwes ng may formalidad. Ang paksa ngayon ay ang pagbasa ng hatol. Ngunit bago iyon, hinihiling na magbigay ng kanilang mga huling argumento ang magkabilang panig. Naunang tumayo si Attorney Santiago. Malinaw niyang ibinuod ang kanyang tagumpay. Judge, malakas niyang sinabi. Sa paglilitis na ito, nakita natin ang hindi matatawarang ebidensya. Ang ebidensya ng litrato na nagpapakita ng kapabayaan ni Lani sa mga gawain sa bahay. Ang ebidensya ng pinansyal na nagpapakita ng kanyang pagiging iresponsable. At ang pinakamahalaga, ang testimonya ng kilalang child psychologist, si Dr. Andrea, na objektibo at siyentipikong iniharap ang emosyonal na kawalang tatag ng respondent. Itinuro ni Attorney Santiago si Lani. Nakasaksi rin tayo sa historical na pag-uugali ni Lani sa loob ng courtroom sa huling paglilitis, na sumusuporta sa diagnosis ni Dr. Andrea. At malinaw na nakatala. Bumaling siya kay Rico. Sa kabilang banda, mayroon tayong G. Rico, isang may kakayahang ama, matagumpay sa pananalapi, at higit sa lahat, matatag ang emosyon, at tunay na nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang anak. Judge, malinaw na ang pagpipilian dito. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa asawa, kundi sa pagliligtas sa bata. Para sa pinakamahusay na interes ni Lily, hinihiling ko sa inyo na bigyan ng buong kustudiya ang aming kliyente, si G. Rico, at aprubahan ang kanyang kahilingan para sa paghahati ng ari-arian. Umupo si Attorney Santiago nang may mapang-uyam na ngiti. Ngayon ay turn ni Attorney Ramos. Dahan-dahan siyang tumayo. Tiningnan ang paligid ng silid nang hindi tinitignan ang huwes. Judge, nagsimula si Attorney Ramos nang may malambot ngunit matatag na boses. Ang nasaksihan natin dito ay hindi isang patunay. Ito ay isang pagpatay sa karakter. Isang napakahusay na binalangkas na paninirang puri. Ang mga litrato ay maaaring magsinungaling. Maaaring kunan ng litrato ang kusina ng pinakamahusay na chef sa mundo sa maling sandali at gawin itong mukhang marumi. Ang mga bank statement ay maaaring manipulahin, lalo na kapag ang isang partido ay may ganap na kontrol sa pananalapi at ang pagtitiwala ng isa pa. At ang testimonya ng eksperto, ang testimonya ng isang eksperto na nagmamasid lamang sa malayo at gumawa ng mga radikal na conclusion mula sa ilang mga insidente na wala sa konteksto, ay mas malakas kaysa sa malalim na pagmamahal. Ng ina na naipon ng isang ina sa loob ng 7 taon, tiningnan ni Attorney Ramos ng direkta si Rico. Judge, hindi tayo nagliligtas ng isang bata. Nasasaksihan natin kung paano sinusubukan ng isang sakim na asawa na alisin ang kanyang asawa, nakawin ang kanyang ari-arian, at malupit na kunin ang tanging bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Si Lani ay isang mabuting ina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Hindi siya perpekto, walang ina ang perpekto, ngunit inilaan niya ang kanyang buhay kay Lily. Huwag ninyong hayaang sirain ng napakahusay na paninirang puri na ito ang ugnayan na iyon. Hinihiling ko sa inyo na humusga ng may konsensya. Umupo si Attorney Ramos. Tahimik ang silid. Napakagaling ng kanyang argumento. Emosyonal. Ngunit alam ni Lani na hindi ito sapat. Ang argumento ni Attorney Ramos ay batay sa paniniwala. Ang argumento ni Attorney Santiago ay batay sa pisikal na ebidensya
at testimonya ng eksperto. Sa mata ng batas, halata na ang nanalo. Inubo ang huwes, isinuot ang kanyang salamin, at binuksan ang makapal na folder na nasa harap niya. Ito na ang sandali. Matapos repasuhin ang lahat ng dokumento mula sa magkabilang panig, marinig ang lahat ng testimonya, at isaalang-alang ang lahat ng ebidensya na iniharap. Nagsimula ang huwes nang may walang emosyong tono. Sumikip ang kanyang puso. Naitala ng korte na ang nagdemanda, si Jericho, ay nagtagumpay sa paghaharap ng makabuluhang ebidensya. Nagpatuloy ang huwes. Una, ang visual na ebidensya iyon ay, ang mga litrato ay nagpakita ng kapabayaan ng respondent, si Ginang, Lani, sa pamamahala ng bahay. Pangalawa, ang pinansyal na ebidensya ay nagpakita ng malaking hindi pagkakapantay-pantay sa paggasta sa credit card na nakapangalan sa respondent. Ang bawat pangungusap ay isang hiwa ng kutsilyo. At ang pinakamasama, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay tila pinal. Ay ang testimonya ng ekspertong saksi, si Dr. Andrea. Tungkol sa emosyonal na estado ni Lani, ang testimonya na ito ay sa kasamaang palad, pinalakas ng pag-uugali mismo ng respondent sa huling paglilitis, na nagbigay sa korte ng isang lubhang nakababahalang larawan ng psikolohikal na kapaligiran para sa paglaki ng bata. Nagsimulang umiyak si Lani. Nang tahimik, tapos na, tinitigan ni Rico si Lani. At isang mahina at malupit na ngiti ng tagumpay ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Si Andrea sa likod niya ay umayos ng upo, handang pumalakpak, sa lahat ng nabanggit na pagsasaalang-alang, at lalo na para sa pinakamahusay na interes, at kalusugang pangkaisipan ng menor de edad na si Lily. Itinaas ng huwes ang kanyang gavel, at ipinikit ni Lani ang kanyang mga mata, handang marinig ang pangungusap na sisira sa kanyang buhay. Ang korte ay humahatol na, isang maliit na boses, ngunit matalim at malinaw, ang pumutol sa katahimikan ng courtroom. Lahat ay sabay-sabay na lumingon sa pinagmulan ng boses. Sa bahagyang nakabukas na pinto sa likod ng silid, ay si Lily. Mag-isa siya, suot pa rin ang uniforme, sa paaralan. Malinaw na sumingit siya. Ang mukha ni Rico ay nagbago mula sa pagmamataas tungo sa gulat at pamumutla. Lily, anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Sigaw niya ng may gulat. Guwardya! Lily! Umupo ka, prinsesa. Sinubukan muli ni Rico nang may tensyon sa boses. Ngunit hindi gumalaw si Lily. Lumakad siya patungo sa courtroom. Ang tunog ng kanyang maliliit na hakbang ay umalingaw sa marmol na sahig. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina, na nakanganga sa pagkamangha. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Nagalit na galit. Tumingin siya ng direkta sa huwes. Ang silid, na tahimik na naghihintay ng hatol, ay nagyelo na ngayon. Ang gavel, na malapit ng ibagsak, ay huminto sa ere. Nanlaki ang mga mata ng huwes. Tinitingnan ang maliit na bata sa pintuan. Bumaling si Lani. Pakiramdam niya ay nahuhulog ang kanyang puso. Lily? Bulong niya ng may pagkamangha. Ano ang ginagawa ng kanyang anak dito? Sino ang nagdala sa kanya? Ang reaksyon ni Rico ang pinakamabilis. Ang kanyang mukha, na kanina lang, ay puno ng pagmamataas at tagumpay, ay ngayon ay maputla, at walang dugo, may purong takot, sa kanyang mga mata. Lily! Sigaw niya, tumaas ang kanyang boses ng walang pagkunwari ng pagiging kalmado. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Hindi ito palaruan. Guwardya, paano nakapasok ang isang bata? Sumukot si Lily sa sigaw ng kanyang ama, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mas lumalim pa siya sa silid. Lily? Sinabi ni tatay na lumingon ka at umupo. Sigaw ni Rico muli. Ngayon ay bahagyang nakatayo. Ang kanyang abogado, si Attorney Santiago, ay nalito rin. Tumayo siya at sumigaw sa huwes. Judge, ito ay isang paglabag sa pamamaraan. Ang paglilitis na ito ay kumpidensyal. Hindi dapat narito ang isang menor de edad at hindi dapat guluhin ang proseso. Utusan ninyo ang inyong tauhan na paalisin ang bata
Nakatunganga pa rin si Lani, nalilito. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagkakawatak-watak sa katotohanang nasa kakila-kilabot na lugar na ito si Lily. Ang kabilang bahagi ay nanginginig sa takot. Ano ang sasabihin ni Lily? Nagtagumpay ba si Rico sa paglason sa kanya ng lubusan? Sasabihin ba ni Lily sa huwes na mas gusto niya ang kanyang ama? Ang pag-iisip na iyon ay nagpaduwal kay Lani. Judge, para sa konsiderasyon, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Attorney Ramos. Pinahinto si Attorney Santiago. Ang batang ito ay dumating ng may halatang layunin. Tungkol ito sa kanyang kinabukasan. Hindi natin siya maaaring balewalain. Itinaas ng huwes ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tahimik sa lahat. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Tinitigan niya si Rico at Attorney Santiago. Pinatahimik ang kanilang mga protesta. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Lily. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahang lumapit si Lily. Ang kanyang maliliit na yabag ay malakas na umalingaw-ngaw sa tahimik na marmol. Huminto siya sa gitna. Sa pagitan ng mga mesa ng dalawang abogado, tumingin siya ng direkta sa huwes na nakaupo sa kanyang mataas na trono. Judge, sabi ni Lily, nang may nanginginig, ngunit malinaw na boses para sa buong silid. Paumanhin po sa istorbo. Okay lang, prinsesa, sabi ng huwes sa mas amang tono. Bakit ka narito? Sino ang nagdala sa iyo? Dinala po ako ng tiyahin ko. Pero sumingit po ako. Narinig ko po si tatay na sinasabi na masama si nanay. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Lily, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Tahimik. G. Rico! Sigaw ng huwes. Hayaan mo ang bata na magsalita. Tinakpan ni Lani ang kanyang bibig. Nagsimulang umagos ang luha. Nilunok ni Lily na parang nangangalap ng lakas ng loob. Tiningnan niya muli ang huwes. Ang kanyang malinis at malinaw na mga mata ay nagpakita ng sinseridad. Sabi ni tatay, masama si nanay. Sabi ni tatay, madalas magalit si nanay. Sabi ni tatay, hindi ako kayang alagaan ni nanay. Patuloy niya, habang bahagyang nanginginig ang boses. Ipinikit ni Lani ang kanyang mga mata. Ito na ang katapusan. Uulitin ni Lily ang lahat ng kasinungalingan ni Rico, ngunit isang pangungusap ang nagpaimulat kay Lani. Pero, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang bagay? Tiningnan ni Lily ang huwes nang may pagmamakaawa. Isang bagay po na hindi alam ng nanay ko. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa hangin. Isang bagay na hindi alam ng nanay ko. Nagkunot noo si Lani. Ano ang ibig niyang sabihin? Tumalon muli si Attorney Santiago. Judge, walang katuturan ito. Ang recording ng isang bata ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Ito ay isang paglabag sa privacy na naitala ng walang pahintulot. Ang recording na iyon ay nagpapatunay ng mga kasinungalingan ng inyong ekspertong saksi, Attorney Santiago. Matalas na sagot ni Attorney Ramos. Napakakaintindihan nito. Tama na ang pagtatalo. Hinampas ng huwes ang kanyang gavel. Ang kanyang mga mata, na dati parang ama, ay ngayon ay nagniningning ng husto. Napansin niyang may malaking kasinungalingan. Kalihim, tulungan ang batang ito. I-connect ang device na iyon sa mga monitor ng korte ngayon mismo. Hindi! Desperadong sigaw ni Rico. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, nang namumutla ang mga buko. Nagmamanipula ako, Judge! Ito ay isang patibong. Ang inyong manipulasyon ay nakatala. G. Rico. Ngayon, umupo kayo. Utos ng huwes. Mabilis na lumapit ang isang kalihim kay Lily at maingat na kinuha ang basag na tablet. Humanap siya ng cable at pagkatapos ng ilang sandali, ang malalaking monitor screen sa dingding ng silid ay nagdilim. At pagkatapos ay ipinakita ang home screen ng tablet ni Lily. Tinakpan ni Rico ang kanyang mukha. Si Andrea, sa likod niya, ay tila nanginginig ng husto. Si Lily, na nakatayo ngayon sa tabi ng kalihim, ay tumingin sa screen. Hindi niya tiningnan si Lani o Rico.
Nakatuon siya sa kanyang misyon. Itinuro niya ang isang video file sa gallery. Kinlik ito ng kalihim. Lumabas ang isang video thumbnail. Sige, prinsesa, sabi ng huwes. I-play ang video. Iniunat ni Lily ang kanyang maliit na hintuturo. Pinindot niya ang play button sa screen. Nagsimula ang video. Kumurap ang malaking monitor screen. Nagsimula ang video. Bahagyang gumalaw at nakatagilid ang kuha. Mababa ang anggulo. Na parang kinunan sa likod ng isang bagay. Isang tahimik na tawa ang narinig. Sala namin iyan, bulong ni Lani, habang kinikilala ang sofa at ang malaking paso sa sulok ng silid. Mukhang kinunan ang video sa likod ng pasong iyon, kung saan madalas magtago si Lily habang naglalaro ng taguan. At pagkatapos, dalawang figura ang pumasok sa kuha, si Rico at Andrea. Hindi si Andrea na nakasuot ng profesional na blazer tulad sa courtroom, kundi si Andrea na nakasuot ng manipis at komportableng damit sa bahay. Nakalugay ang kanyang buhok. Pumasok si Rico na tumatawa at agad na niyakap si Andrea mula sa likod. Hinalikan siya sa leeg. Naku po! Isang mahina na pagbubulungan ang narinig sa buong silid. Nang sabay-sabay, natulala si Lani na napigil ang paghinga. Kaya, ang pabango, ang kanyang mga hinala. Lahat ay totoo. Ang babaeng nagbigay ng maling testimonya upang sirain siya ay ang parehong babae na nakasama ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Sa kabilang panig, nakatingin si Attorney Santiago sa monitor na nakanganga. Bumaling siya kay Rico nang may tingin ng takot na parang sinasabing, hindi mo ito sinabi sa akin. Sa gallery, yumuko si Andrea. Sinusubukang itago ang kanyang mukha. At pagkatapos ay malinaw na narinig ang mga boses ng mga figura sa video sa katahimikan ng courtroom. Boses ni Andrea. Sigurado ka bang magiging epektibo ang plano mo? Napakabobo ng asawa mo. Boses ni Rico. Bobo at masunurin. Hindi siya maghihinala ng anuman. Nailipat na ang lahat ng pera sa account mo, mahal. Sigurado ka? Pakiramdam ni Lani ay susuko ang kanyang mga binti. Ang kanyang pera, ang kanyang joint account, ay nailipat sa account ni Andrea. Naku, Diyos ko, bulong ni Attorney Ramos sa tabi niya. Nakatitig ang mga mata sa screen. Nagpatuloy ang video. Umupo si Rico sa sofa at hinila si Andrea sa kanyang kandungan. Boses ni Rico. Paglabas ng hatol bukas, opisyal kong makukuha ang kustodiya ni Lily. Ibebenta natin ang impyernong bahay na ito kaagad at lilipat tayo sa Switzerland. Malayo sa kanya. Boses ni Andrea. May paglalandi. At si Lily ay tila masyadong nakakapit sa kanyang ina. Ito ang bahaging pinakamasakit kay Lani. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Naghihintay ng sagot ni Rico. Boses ni Rico. May panunuya. Ay, madaling hawakan ng bata. Bigyan mo lang ng bagong tablet. At makakalimutan niya ang kanyang ina. Ikaw ang magiging bagong ina niya, isang mas matalino, mas matagumpay, at mas sexy na ina. Hinalikan ni Rico si Andrea, nang may passion sa video. Tama na. Patayin mo. Galit na sigaw ni Rico. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Sinusubukang tumakbo patungo sa mesa ng kalihim upang pigilan ang video. Mga opisyal. Pigilan siya. Mga opisyal. Pigilan siya. Sigaw ng huwes. Nang may galit, agad na kumilos ang dalawang security guard na nagbabantay sa pinto. Pinigilan nila si Rico bago pa siya makalapit. Binabaluktot ang kanyang mga braso sa kanyang likod. Nagpumiglas si Rico na parang hayop sa isang bitag. Bitawan ninyo ako! Hindi totoo iyan! Minanipula iyan. Desperadong sigaw ni Rico. Patahimikin siya! Utos ng huwes. Ipagpatuloy ang video. Gusto kong panoorin ito. Hanggang sa huli, nagpatuloy ang pagplay ng video na hindi apektado ng kaguluhan sa silid. Ngayon naman ang turn ni Andrea na magsalita. Boses ni Andrea. Medyo nag-aalala pa rin ako. Paano ang testimonya ko bilang psychologist? Paano kung pabulaanan ito ng abogado ni Lani sa kanyang mga obserbasyon? Boses ni Rico. Tumawa ulit.
Handa na ako. Nirecord ko siya noong nakaraang linggo nang umiyak siya ng hysterikal. Tanda mo? Provoke ko siya ulit sa paglilitis. Iinsultuhin ko siya hanggang sa sumabog siya. Sisigaw siya at iiyak sa harap ng huwes. Humikbi si Lani. Naalala ang kanyang testimonya, ang litrato, ang kanyang mga sigaw. Pinagtaksilan niya ako. Boses ni Rico. Kapag naging hysterical na siya, magmumukhang perpekto ang testimonya mo. Makikita ng huwes mismo na baliw siya at hindi matatag. Walang maniniwala sa kanya. Maniniwala sila kay Dr. Andrea, ang propesyonal. Sa wakas, ipinakita ng video si Rico at Andrea na nag-toast ng baso ng alak. Tumatawa. Natapos ang video. Nagdilim ang screen. Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ay ang paghikbi ni Lani at ang paghingal ni Rico na hawak ng mga guwardiya. Lahat ng tao sa silid ang huwes, ang mga kalihim, ang gallery, at maging si Attorney Santiago ay nakatingin sa itim na screen nang may takot na saksihan lang nila ang isang masamang plano na napakahusay na binalangkas panloloko, perjury, money laundering, at manipulasyon ng korte. Sa gallery, nagsimulang lumingon ang ilang tao. Hinahanap si Andrea. Nandoon siya. Siya ang babae. Sigaw ng isang tao. Napagtanto ni Andrea na siya ay ganap na nakalantad. Sa takot, tumalon siya mula sa kanyang upuan at tumakbo patungo sa likod na labasan. Si Lily, ang maliit na bayani na nagmamasid sa video, nakakatapos lang i-play, ay lumingon. Hindi niya tiningnan si Rico. Napinigilan. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang malinis na mga mata ay sumalubong sa mga mata ni Lani na puno ng luha. Ang huwes, na namumula sa galit, ay itinaas ang kanyang gavel. Hindi niya ito ibinaba ng tahimik. Malakas niya itong hinampas sa mesa. Tahimik sa lahat. Ipinagpatuloy ang korte. Mga opisyal, isara ang lahat ng labasan. Walang makakalabas. Arestuhin ang babaeng iyon, si Dr. Andrea, kaagad. Ang silid ay nagulo ng kontrolado. Ang paghampas ng gavel ng galit na huwes ay parehong utos at pagpapalaya ng tensyon na nagyayelo. Ang dalawang security guard na kakatapos lang supilin si Rico ay ngayon ay hinihila siya sa isang upuan. Hindi na sumisigaw si Rico. Humihingal lang siya. Ang kanyang mga mata ay balisa at ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa sa pawis. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa likod ng pinto, nagkaroon ng isa pang gulo. Si Andrea, sa takot, ay hindi mabuksan ang malaking pinto na kakautos lang ng huwes na isara. Hinila niya ang hawakan at tinulak ng walang kabuluhan. Mabilis siyang hinarang ng isang babaeng opisyal. Bumagsak si Andrea sa sahig. Ang kanyang propesyonal na maskara ay ganap na nahulog. Hindi na siya ang tahimik at kapanipaniwala na psychologist. Isa na lang siyang takot na babae na umiiyak ng hysterikal. Eksaktong ang imahe na ginamit niya sa mga litrato upang bitagin si Lani. Ang karma ay dumating nang napakabilis at nang may kalupitan. Dalhin ninyo siya rito. Utos ng huwes, nang may malamig at walang awa na boses. Kinaladkad ng mga opisyal ang humihikbing si Andrea sa harap at pinaupo sa witness stand, na ngayon ay parang bench ng akusado. Sa kabilang panig ng silid, ang abogado ni Rico, si Attorney Santiago, ay mukhang isang tunaw na manika na gawa sa wax. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang kurbata ay baluktot. Hindi na siya nakatingin sa huwes. Tinitigan niya ang tumpok ng mga papel sa harap niya nang walang sagot. Ang kanyang karera at reputasyon ay nasira sa isang iglap ng video mula sa sirang tablet ng isang bata. Alam niyang sangkot siya. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa affair. Ngunit alam niya ang tungkol sa mga minanipulang litrato at ang testimonya na inihanda upang bitagin si Lani. Si Lani mismo ay nakaupo pa rin. Pinanood niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata na parang isang pelikula. Ang kanyang paghikbi ay humupa na, napalitan ng isang nagyayelong gulat. Sa tabi niya,
Mahinang tinapik ni Attorney Ramos ang kanyang likod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa huwes, handa para sa huling suntok. Tahimik na nakatayo si Lily sa tabi ng kalihim. Siya ang sentro ng kapayapaan sa bagyo. Tinitigan lang niya ang kanyang ina, na parang tinitiyak na maayos siya. Huminga ng malalim ang huwes at inayos ang kanyang toga. Tiningnan niya si Rico, si Andrea, at pagkatapos ay si Attorney Santiago. Rico. Nagsimula ang huwes nang may tahimik, ngunit nakakatakot na boses. Ang video na iyon ay pag-aari ng inyong anak at naitala sa inyong sariling bahay. Gusto niyo pa rin bang ipilit na ito ay minanipula? Itinaas ni Rico ang kanyang ulo. Walang laman ang kanyang mukha. Siya ang nagtaksil sa akin. Bulong niya. Ito ay isang huli at kaawa-awang pagtatangka. Ang babaeng iyon, si Andrea, ang nagplano ng lahat. Hinikayat niya ako. Sa pagdinig nito, agad na sumigaw si Andrea. Sinungaling. Sinabi mo sa akin na gawin ko. Sinabi mo sa akin na pakakasalan mo ako. Sinabi mo sa akin na ilipat ang lahat ng pera sa account ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Tahimik. Muling hinampas ng huwes ang kanyang gavel. Pareho kayong magkamukha. Ang inyong mga pagtatapat ay naitala na sa record ng korte. Bumaling ang huwes kay Andrea. Andrea. Umupo kayo sa stand na ito, sa ilalim ng panunumpa at nagbigay ng maling testimonya. Ginamit ninyo ang inyong profesional na kredensyal upang sirain ang buhay ng isang ina at tulungan sa isang krimen. Hindi lamang ninyo nilabag ang inyong ethical na code, kundi gumawa din kayo ng perjury sa korte na ito. Tiningnan ng huwes si Attorney Santiago. At Attorney Santiago, alam ba ninyo o dapat ba kayong naghinala na ang ebidensya na iniharap ninyo kasama ang testimonya na ito ay peke? Sinubukan ninyong pukawin ang saksi sa huling paglilitis upang umayon sa maling naratibo ng inyong kliyente. Dinungisan ninyo ang propesyong ito. Ipapawalang bisa ko ang inyong lisensya bilang abogado sa Komite ng Etika. Yumuko si Attorney Santiago, hindi nakapagsalita. Sa wakas, tiningnan ng huwes si Rico. Ang kanyang tingin ay napakatalim na tila hinubaran ang lalaki ng buhay. Rico, pumasok kayo sa korte na ito na humihingi ng hustisya. Inakusahan ninyo ang inyong asawa ng pagkabigo. Inakusahan siya ng kawalang tatag. Hiniling ang kanyang ari-arian. At ang pinakamalala sa lahat, hiniling ninyo na ihiwalay ang isang bata sa kanyang ina. Itinaas ng huwes ang file ng petisyon ni Rico at ipinakita ito ng mataas. Suriin natin ang inyong petisyon. Una, ang akusasyon na ang asawa ay nabigo at pinabayaan ang bahay na patunayang peke. Ang video ay nagpakita lamang na nagkutsabahan kayo upang siraan siya. Inihagis ng huwes ang isang pahina mula sa file sa sahig. Pangalawa, ang akusasyon na ang asawa ay iresponsable sa pananalapi at maluho na patunayang peke. Ang video ay isang pagtatapat na ninakaw ninyo ang pera mula sa inyong joint account at inilipat ito sa account ng inyong kabit. Hindi lamang ito paninirang puri. Ito ay pagnanakaw. Inihagis niya ang ikalawang pahina. Pangatlo, ang akusasyon na ang asawa ay emosyonal na hindi matatag. Sinusuportahan ng isang pekeng testimonya ng eksperto na patunayang isang walang hiya na plano. Ang video ay nagpapatunay na nagkutsabahan kayo upang pukawin ang inyong asawa. Lihim na i-record siya at gamitin ito upang dayain ang korte na ito. Inihagis niya ang ikatlong pahina. Ang buong petisyon ninyo, tumaas ang boses ng huwes, ay isang tumpok ng basura batay sa mga kasinungalingan, kasakiman, at pagtataksil. Ganap na tinatanggihan ng korte ang petisyon para sa annulment na inihain ni Rico. Malakas na hinampas ang gavel, ngunit hindi pa tapos ang huwes. Tiningnan niya si Attorney Ramos at Lani. Hindi titigil dito ang korte. Batay sa bagong hindi matatawarang ebidensya na ito, ang korte ay nagpasya upang protektahan ang biktima. Una, itinaas ng huwes ang isang daliri.
Ang buong kustodiya ng menor de edad na si Lily ay ibinigay ng walang pasubali sa kanyang biological na ina, si Gineng. Lani. Nahingal si Lani. Ang mga luha na bumubuhos ngayon ay luha ng ginhawa. Tiningnan niya si Lily. Ikalawa, patuloy ng huwes. Ang petisyon para sa annulment ni Jericho ay tinanggihan. Gayunpaman, hindi magtatapos dito ang hustisya. GNeng. Lani. Tiningnan ng huwes si Lani nang may awa ngunit puno ng awtoridad. Dahil sa napatunayang panlilinlang, mariin kong iminumungkahi na maghain ka ng mga kasong kriminal laban sa kanila at may buo kang karapatan na maghain ng sarili mong petisyon para sa annulment upang tuluyan ng putulin ang inyong kasal. Si Lani, na may nanginginig ngunit matatag na boses, ay tumingin ng direkta kay Rico, na ngayon ay talunan at nakayuko ang ulo. Gagawin ko po, Judge. Kukunin ko ang lahat ng nararapat sa amin ng anak ko. Mabuti, sigaw ng huwes. Ikatlo, tumayo na ngayon ang huwes. Lahat ng ari-arian na nakapangalan kay G. Rico at GNeng. Andrea ay agad na i-freeze. Ang korte ay naguutos ng isang buong investigasyon upang matunton ang lahat ng ninakaw na pondo mula kay GNA. Lani. Ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ay idineklara na ganap na pag-aari ni Lani at Lily. At ikaapat, ang boses ng huwes ay umalingaw-ngaw na ngayon sa buong silid. Batay sa ebidensya ng video at mga pagtatapat sa silid na ito, inuutusan ko ang agarang pag-aresto kay G, Rico, at GNeng. Andrea para sa iba't ibang krimen, kabilang ang pagsasabuatan upang gumawa ng pandaraya, perjury, pagnanakaw sa tahanan, at manipulasyon ng ebidensya sa korte. Dalhin ninyo sila. Agad na pinusasan ng mga guwardiya si Rico. Ang lalaking pumasok ng umagang iyon, nang may pagmamataas ay ngayon ay inilabas na nakayuko ang ulo. Dumaan siya kay Lani. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanyang asawa sa mata. Ang kanyang mga sigaw ay natuyo, nag-iwan lamang ng isang namamaga at maruming mukha. Kinaladkad siya. Wala na ang kanyang karera at kalayaan. Nanginginig pa rin si Lani na nakaupo. Ngumiti si Attorney Ramos ng malapad. Panalo tayo, Lani. Panalo tayo. Hindi makapagsalita si Lani. Bumangon lang siya at dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng silid. Tumakbo si Lily patungo sa kanya. Lumuhod si Lani at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na parang niyayakap ang kanyang tagapagligtas. Umiyak siya sa kanyang maliliit na balikat. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang ina na iniligtas ng kanyang maliit na bayani. Ang mga pangyayari matapos ang araw ng paghatol ay mabilis na kumalat. Ang kuwento ng sirang tablet ay naging balita sa lahat ng dako. Ang kuwento ng sakim na asawa, ang peking psychologist, at ang maliit na 70 taong gulang na bayani ay nangibabaw sa lokal na balita sa loob ng ilang linggo. Ang unang ilang linggo ay malabo para kina Lani at Lily. Si Attorney Ramos ang humawak sa lahat, sa utos ng huwes. Lahat ng ari-arian ni Rico at Andrea ay agad na na-free. Ipinakita ng investigasyon na inilipat ni Rico ang halos 1 milyon sa account ni Andrea sa loob ng nakaraang taon. Lahat ng pera ay kinuha at ibinalik sa bagong account ni Lani. Sa mga unang linggo, parang nananaginip pa rin si Lani. Unti-unting umusad ang hustisya pabor sa kanya. Ang malaki at malamig na bahay ay opisyal nang sa kanya. Ngunit hindi na siya makakapamalagi doon. Masyadong maraming masamang alaala. Masyadong maraming anino ni Rico at Andrea sa bawat sulok. Ibinenta ni Lani ang bahay. At nang ibigay niya ang susi sa bagong may-ari, tila nabunutan siya ng napakabigat na tinik sa dibdib. Nakahinga na siya ng maluwag. Ang pinagbentahan ay higit pa sa sapat upang makapagsimula ng isang bagong buhay. Sa kabilang banda, mabilis at mahigpit ang parusa sa mga kontrabida. Dahil sa napakaraming ebidensya, si Rico ay sinentensiyahan ng 12 taon sa bilangguan para sa pandaraya, pagnanakaw at perjury. Si Andrea, na ang credentials bilang psychologist ay napatunayang totoo, ngunit ginamit ng kriminal, ay sinentensiyahan ng 8 taon
At ang kanyang lisensya sa pagpraktis ay permanenteng binawi. Si Attorney Santiago, ang tuso na abogado, ay agad na pinagbawalan ng komite ng etika at nahaharap sa mga kasong kriminal para sa kanyang paglahok sa sabwatan. Ang karma ay nabayaran ng buo. 3 buwan matapos ang araw na iyon sa korte, narinig ang tawanan ng mga bata sa isang maliit na berdeng parke. Si Lani, na nawala na ang bigat ng pag-aalala sa kanyang mukha, ay ngumiti habang pinagmamasdan si Lily sa duyan. Lumipat na sila, hindi sa isang malaking bahay, kundi sa isang simple at maaliwalas na 3-bedroom apartment. Puno ito ng mga litrato nilang dalawa at amoy cookies na inihurno ni Lani. Nagsimula si Lani ng isang maliit na negosyo ng catering mula sa bahay. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto, na laging minamaliit ni Rico, ay ngayon ay pinupuri ng marami. Dumating ang mga order. Siya ay abala at pagod, ngunit masaya. Siya ay malaya. "Nanay, tingnan mo!" Tumakbo si Lily patungo kay Lani, na nakaupo sa isang bangko sa parke. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa lupa. Malapit nang mamukadkad ang mga bulaklak, ngumiti si Lani, habang hinahaplos ang maliit na buhok ni Lily. "Wow! Napakagaling magtanim ng anak ko." Umupo sila magkatabi sandali. Nagtatamasa ng hapon na sikat ng araw. May tanong na hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Lani. Naitanong ng mahinahon. "Prinsesa." Dahan-dahang nagsimula si Lani. "Maaari ba kitang tanungin ng isang bagay?" "Ano po, nanay?" Tiningnan siya ni Lily ng malinaw na mga mata. "Ang video sa lumang tablet." "Bakit? Bakit mo iyon ni-record?" Tumahimik si Lily sandali, na parang inaalala. "Kasi hindi ko gusto si Tita Andrea." "Bakit hindi mo siya gusto?" Nagkunwari si Tita Andrea na mabait. Ngumiti siya kay nanay, at kinausap siya sa mall. Pero nang pumunta si nanay sa banyo, sinabi niya kay tatay, "Matagal masyado ang asawa mo." At sa parke din. Nakita niya ako, pero sinabi niya kay tatay na hindi ako inaalagaan ni nanay. Pero tinitingnan naman ako ni nanay. Namangha si Lani. Ang kanyang maliit na anak ay isang matalas na tagamasid. At nang gabing iyon, nagpatuloy si Lily. Sabi ni tatay na nagtatrabaho siya hanggang gabi. Pero narinig ko ang kanyang sasakyan na bumalik. Gusto kong ipakita kay tatay ang aking bagong drawing. Pero nang bumaba ako, nakita ko si tatay na pumasok kasama si Tita Andrea. Agad siyang niyakap ni tatay. Natakot ako. Kaya nagtago ako sa likod ng pasong bulaklak. Kaya doon ako nag-record. Oo, ginamit ko ang lumang tablet para mag-record. Naalala ko na sinabi ni nanay na, kung may masamang tao, dapat may ebidensya. At nasa akin ang lumang tablet. Uminit ang puso ni Lani. Nakalimutan niyang sinabi niya iyon. Pero, "Prinsesa," tanong muli ni Lani. "Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi mo sinabi kay nanay? Bakit mo itinago?" Nag-pause si Lily ng mahina. "Sabi po ni tatay, na hindi po dapat malaman ni nanay." Nagkunot noo si Lani. "Sabi sa'yo ni tatay iyon?" "Opo. Sa video, sinabi po ni tatay kay Tita Andrea, bobo ang asawa ko. Hindi niya malalaman." Akala ni Lily ay isang malaking sikreto iyon dahil sinabi ni tatay na hindi dapat malaman ni nanay, kaya itinago niya. Ayaw niyang magalit si tatay kung malaman ni nanay. Iyon ang purong lohika ng isang bata. Pinapalala niya ang krimen ng kanyang ama. Ngunit itinago niya ito dahil sinabi mismo ng kanyang ama na hindi dapat malaman ng kanyang ina. Kung gayon, bakit mo ipinakita sa korte? "Kasi po aalisin po ako ng judge kay nanay." Sabi po ni tatay na masama si nanay. At sabi din po ni Tita Andrea na masama si nanay. At hindi po iyon totoo. Naluha si Lily. "Ayaw ko pong ihiwalay kay nanay." "Masama po ba si nanay?" "Mas mabuting nanay po siya." Hindi na napigilan ni Lani ang sarili. Niyakap niya si Lily ng mahigpit. Umiyak siya ng luha ng tuwa. Sa loob ng panahong ito, nagdusa siya sa mga akusasyon ni Rico, na siya ay isang bigong ina. Nagduda siya sa sarili. Pakiramdam niya ay wasak siya. Ngunit sa harap niya,
ay ang pinakamatibay na patunay na hindi siya nabigo. Pinalaki niya ang isang kamangha-manghang anak, isang dalisay, matalas na bata, upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Isang matapang na bata na may lakas ng loob na kumilos mag-isa upang protektahan ang kanyang ina. Isang bata na may dalisay na pakiramdam ng hustisya. Salamat, prinsesa. Bulong ni Lani sa buhok ng kanyang anak. Salamat sa pagliligtas sa akin. Niyakap siya ni Lily. Mahal kita, nanay. Mahal din kita ng sobra. Lily. Pinakawalan ni Lani ang yakap at tiningnan ang nagniningning na mukha ng kanyang anak. Sa wakas ay naintindihan niya. Hindi siya kailanman nabigo. Nagpalaki lang siya ng isang bayani. At ngayon, malaya na silang dalawa para sa isang bagong simula. Dumating ang araw ng paghatol para sa petisyon ng annulment